Port starboard! Kapitan, ba't di na lang dumduman ng bangka? Liliko pa tayo eh. Hindi mo Tingnan kasi mo kasi. naiintindihan. Nakita ko na, hindi mo naiintindihan. Hindi. Ang lawak ang may problema dahil sa mga buo-buo na sandbars. Scientist Benzad, alam mo ba kung ano sila? Meron nga malapit dito sa probinsya natin na gumawa ng tulay. Ngunit hindi natuloy. Kasi sabi ng scientist, hindi daw ligtas. Pero tingnan mo ngayon, ninagpasan pa nga niya ang mga baha at lindol. Iyon! Eksaktong iyon ang sasabihin ko. Iyong tulay at scientist, Padre Salvi. Iyon ang sasabihin ko. Hindi ko sinasabi na hindi ka kasing tama ni Padre Camora. Oo nga, isa sa mga problema ay nasa lawa. At Simple lang. Simple lang at hindi tayo gagastos ng ni isang sentimo. Maghukay ng kanal diretso mula sa pinanggalingan ng tubig papunta sa dulo ng lawa na dumadaan sa Maynila. Gumawa ng bagong river channel at punuin muli ang ilog Pasig. Makapagtitipid ito ng lupa, mapapaiksi ng komunikasyon at hindi na magkakaroon ng sandbars. Plano ng Amerikano yan eh. Sorry na lang, Senyor Simon, ngunit hindi ako sang-ayon sa opinion mo. Malaki ang gagastusing pera at marahil ay may mga bayan na masisira. E di sirain sila! At ang pera na ibabayad sa mga trabahador, Huwag silang bayaran! Gamitin ang mga bilanggo at nakakulong. ngunit hindi sila sapat, Senyor. Kung hindi sila sapat, edi gamitin ang mga taong bayan. Pero, Senyor Simon, Huwag ka nga magpakatanga, Don Custodio. Ito lang ang paraan upang makagawa ng malalaking bagay. ngunit Senyor, ang ganyang mga gawain ay pwedeng maging sanhi ng revolusyon. Revolusyon? Revolusyon? At hindi lang isang beses nagrebelde ang mga tao ito. Dati na. Nasabi na ang kailangang sabihin. At ikaw, Padre Sibayla, huwag ka ngang magsalita ng walang saysay. Anong pang silbi ng mga praile kung hinahayaan nyo lang ang mga tao na magrebelde? Isa yung Amerikano. Hindi ko ba sinabi sa'yo? Hindi ako tanga. Ang kataas-taasan pa nagsabi sa akin ito. Isa siyang alhero na nanggaling sa Amerika. Sabi ko na nga ba, siya ang nagbigay ng pera. Upang mabayaran niya ang utang na ito, pinapunta niya si Simon dito upang mapalaki niya ang kanyang kinikita sa pagbebenta ng peking diamante. Pero sinong may sabi? At wala siyang utang na loob. Pagkatapos siya kunin ang pera ng mga Pilipino, gago. Walang respeto si Simon sa mga Pilipino. Sinasabi ko sa'yo, Benzaib. Tama, tama. O ba't ngayon, nakikinig na kayo sa akin? Sus, alam nyo ba kung ano ang pato? Opo, nangaso kami ng pato noon. Ang solusyon ko ay papuntahin ng lahat ng mga pato galing sa iba't ibang bayan at hayaan sila mismong kumain ng mga suso sa sandbars upang lumiit ang sandbars. Ayun, paras pa rin po si Kapitan Tiago. Ayaw pa rin po niya magpagamot. Sa katunayan nga, pinapunta niya ako sa San Diego para magbantay sa kanyang mga ari-arian. Ang totoo nga lang yan, gusto niya lang magsigarilyo ng tahimik. Sigarilyo. Salat ng lipunan yan eh. Tingnan mo dati, hindi na inaabuso ang paninigarilyo. Mga inchik lang nang walang alam sa Latin ang umaabuso niyan. Kung nag-aral lang si Tiago ng Latin. Pero balik muna tayo sa paralang Kastila na sa malamang na malamang hindi matutuloy. Ang totoo po niyan ay papunta na si Padre Irene sa General para humingi ng permiso. Anong magagawa ni Padre Rene? Hindi naman papayag si Pablo Ceballos. Hayaan niyo po siyang sumalungat. Papunta na naman siyang Las Bañas para humingi ng permiso sa General. Makakuha man kayo ng permiso, saan kayo kukuha ng pera? Mayroon na po, nagambag-abag po kami mga estudyante dyan. Eh ang guro, Meron na rin po kami niyan. Ang kalahati ay Pilipino at ang kalahati ay mga Kastila. ang gusali. Inalok po kami ng mayaman na si Makaraig na gamitin ang isa niyang bahay. Sabagay, hindi man masama ang mungkahin yan. Kung hindi matututo ang mga kabataan ng wikang Latin, hayaan natin silang matuto ng wikang Kastila. Ang mga matatanda nga naman, ang nakikita lang nila sa mga panukala ay puro mga hadlang, imbis na mga kabutihan. Pareho sila ng tiya mo. Panay dating panahon ang pinag-uusapan. Oo nga pala, ano sabi niya tungkol kay Paulita? Pinagsabihan niya ako tungkol sa aking pagpili sa mapapangasawa. Sinagot ko siya na walang katulad ng kanyang ganda sa Maynila
Maganda ang pagpapalaki, ulila. Mayaman, elegante, kaakit-akit na walang kapintasan, maliban sa kanyang kakutsang-kutsang tiyahin. Tungkol sa kanyang tiyahin? Alam mo ba na ipinapahanap niya sa akin ang kanyang asawa? Si Doña Victorina? At nangako ka naman para manatili sa'yo si Palita. Aba malamang! Pero konting problema lang. Nakatago ang asawa niya sa bahay ng tiyo ko eh. Kaya nga ayaw umakyat ng tiyo ko dito. Takot siyang matanong ni Doña Victorina tungkol kay Don Tiburcio. Biruin mo, tinignan niya ako ng masama nang malaman niyang kasama ako sa mga taga-ugit. Basilio, magandang umaga. Magbabakasyon ka ba? Kababayan mo ba ang ginoong kasama mo? Hindi ko siya kababayan, ngunit hindi malayo sa amin ang lalawigan nila. Ganun ba? Paano naman ang pamumuhay ninyo sa probinsya? Bakit? Hindi ka po ba pamilyar sa kanilang lugar? Paano ko malalaman? Hindi pa nga ako nakakapunta roon eh. Rinig ko nga mahirap ang pamumuhay doon. Wala nga bumibili ng mga alahas. Hindi kami bumibili dahil hindi namin ito kailangan. Huwag kang magalit. Wala akong masamang intention pero nasabihan ako ng karamihan ng mga pera ay hawak ng mga praile. Pero huwag na natin pag-usapan yan. Halika't uminom tayo ng alak para sa ikasusulong ng inyong lalawigan. Salamat po, pero ayaw namin. Masama yan. Sabi sa akin ni Padre Camora na ang pangunahing rason ng kawalan ng sigla ng mga mamamayan sa bayang ito ay ang sobrang pag-inom ng tubig. Pakisabi kay Padre Camora na ang tubig ay matamis na inumin. Pero nilulunod nito ang serbesa. Nakakapatay ng apoy, nagiging singaw, at kapag galit ay nagiging baha na bumawasak sa sangkatauhan. Magaling kang sumagot. Ngunit baka tanungin ako ni Padre Camora na kailan pa magiging singaw o delubyo ang tubig. Siya ay hindi paniwalain at palabiro. Ang tubig ay magiging singaw kapag ito'y inapuyan. Delubyo kung ang lahat ng ilog ay magsasama-sama na bumuhos dahil sa kagagawa ng tao. Siya. Inumin ko na ang aking serbesa. Salamat sa inyong oras mga Ginoo. Bakit parang ang init ng ulo mo? Wala lang. Pero parang natatakot ako sa lalaking yun. Hindi mo ba siya kilala? Hindi mo ba alam kung anong tawag sa kanya? Siya ang Cardinal Moreno. Cardinal Moreno? Hindi ko maintindihan. Si Cardinal Recchio, na minsay naging makapangyarihang punong ministro ng Pransya, ay may tagapayong Cappuccino na tinatawag na kamahal-mahalang Gris. Dahil kahit lagi siyang nakasuot ng gris, siya'y kasing kapangyarihan ng Cardinal. Sinasabing si Simon ay tulad niyan sa Kapitan General. Talaga? Iyon ang pagkaalam ko kay Padre Ernest. Dumadalaw ba siya kay Kapitan Tiago? Mula pagdating niya, ang totoo, ay may paring kilala mo na kung sino na naniniwalang karibal siya sa ipamamanan ni Kapitan Tiago. Sa palagay ko, pupunta siya sa Kapitan General para pag-usapan ang tungkol sa pagtuturo ng Kastila. Teka lang tawag ako ni Tito. Inimbita ako ng kapitang umakyat ng kubyalta. Huwag kang susunod at baka imbitahin ka rin niya paakyat. Ayokong abusuhin ang kanyang kabaitan. Si Tito talaga. Ayaw lang niyang kausapin ko si Doña Victorina eh. Namatay ang aking anak at asawa dahil sa lupaing ito. Wala kayong karapatan na kunin ito. Ginawa ko ang lahat na pinagawa sa akin ng mga lintik na praile na yan. Sinunod ko lahat. Huwag lang nila pakilaman ang lupaing ito. At ano nakuha ko? Isang... Tapos ito na mga praile, taga-kolekta ka lang ng mga buwis. Ikaw nga ang pinakamayaman sa bayang ito, pero wala kang laban sa kanila. Payo ko sa'yo, Tales, umalis ka na. Huwag! Hindi! Bago ka pa mapahamak. Hindi! Di basta-basta ako susuko! Hindi!
Ginoong Simon? Basilio, Ginoong Ibarra? isang napakalaking pagkakamali, Basilio. Hindi mo dapat malaman kung sino ako. Pwede kitang patayin ngayon at walang makakaalam. Ngunit hindi ko yun gagawin dahil may kailangan pa ako sa'yo. Pero nasaan po kayo nitong mga nagdaang taon? Nilibot ko ang buong mundo upang yumaman at magkaroon ng pera. Hindi upang tulungan ang bayan, kundi upang maghiganti gamit ang aking yaman at utak. Maghiganti sa mga katulad ni Elias. Sumama ka sa akin, Basilio, at tulungan mo akong maghiganti. Hindi solusyon ang paghihiganti. Bakit? Parehas lang tayo. Parehas lang tayong may atraso sa bayan. Ba't hindi ka sasama sa akin? Sapat na sa akin ang pagtulong sa mga may sakit, Ginoo. Hindi ako sang-ayon sa gusto mo. Magandang hapon po. Pwede po ba akong tumuloy sa inyong bahay? Ngayong gabi lang. Maraming salamat, Ales. Sa pong malaking karangalan, pananatili nito. Isang katastasang katulad niyo, Ginoo. Narinig ko nga palang ginawa sa inyo ng mga praile. Patawad. Sinakripisyo ko ang lahat para sa lupain yun. Kukunin lang nila. Ganun ba? Ngayong nandirito na ako, posible bang interesado ka sa aking mga alahas? Gusto mong magpalit tayo? Isang alahas para sa relikaryong ito. Hindi ko po alam kung pwede ko ibigay yan sa inyo, Ginoo. Sapagkat yan ay pag-ari ng isang anak kong si Hudi. Hintayin mo ba ako magpaalam, Ginoo? Sige. Penitente. Halika, pumirma ka rito. Ano to? Patawad pero hindi ako pumipirma nang hindi ko alam ang pipirmahan. Huwag mo na akong pagurin. Eto, dalawa na nakapirma dyan eh. Tingnan mo ito. Ito'y protesta sa kahilingan. Naintindihan mo ba? Si Makaraigat at kanyang makasama ay gusto magpatayo na akademya ng wikang Kastila na wala namang kabuluhan. Ayaw nang lumaban kay Makaraigat. Hindi ba't kaya ay nakakapaglabas ng anuman sa custom? Pati armas? Lahat aking bigay sa supplier eh. Gusto kong ilabas sa pier ang ilang kahon na puno ng mga armas na dumating ngayong gabi. Ibig kong itago mo ito sa iyong bodega. Huwag kang mag-alala! Ilalagay ang mga baril na ito sa ibang bahay sa panapanahon. Magkakapera tayo pareho sa paglalabas sa mga armas. Kung hindi mo magagawa, lalapit ko na lang sa iba. Subalit kakailanganin ko ang 9,000 para ipang suhol. Sige. Pero maraming tao utos liki sa agad, ha? Kumusta ang may sakit? Talamak na ang laso sa kanyang katawan. Bukas ng makalawa, ikakamatay niya na. Isang pwedeng maling ideya na lang ay maaaring kamatay niya. Tulad ng Pilipinas! Basilio, makinig ka sana mabuti. Sa loob ng 1 oras, magsisimula ng himagsikan. Sumanib ka sa akin. Ang hindi sumali sa laban na may kakayahang lumaban ay tuturing na kaaway. Nandito ako upang papiliin ka. Kamatayan o ang iyong hinaharap. Ang kamatayan o ang aking hinahanap? Sa panig ng pamahalaan o sa amin. Sa piling ng mga maniningil o sa piling ng iyong bayan. Magpasya ka
Wala nang panahon. Naparito ako upang iligtas ka dahil sa mga alaalang bumibigkis sa atin. Sa palig ng mga maniniling sa aking bayan? Magpasya ka. At ano ang kailangan kong gawin? Isa lang. Kunin mo si Maria Clara. Si Maria Clara? Oo, si Maria Clara. Pero huli na po kayo, Ginoo. Bakit? Patay na po siya. Kaninang ika-6 ng hapon po. Ngayon ay maaari. Sinungaling! Sinungaling ka! Yun ang matagal na nalihim ni Padre Erne. Patay na? Patay na? Namatay nang hindi ko man lang nakikita? Namatay nang hindi niya alam na nabuhay ako para sa kanya? Namatay na ng durusa. Ibig kong maging malaya. Ibig kong mabuhay tulad ng isang taong malaya. Mang Simon, nais kitang makausap. Ah, kayo pala, Ginoo. Meron na ba kayong pulmura? Nakalagay na sa mga sako. At ang mga bomba? Handa na ang lahat. Mabuti. Kailangan umalis ka ngayon gabi at kausapin mo ang tinente ng kabo. At tumuloy ka na sa langayan. Doon ay makikita mo ang isang lalaki na sakay sa bangka. Sabihin mo sa kanya, Kabesa. At sasagot siya, Talis. Kailangan narito siya bukas. Wala akong panahon kailangan masayang. Kailangan magawa ito sa 1 linggo. Sa 1 linggo. Ngunit hindi pa handa ang paligid. Hindi natin kailangan ng kapaligiran. Ang mga tauhan ni Kabesang Tales, ang mga pinaalis na gwardya, at isang hukbo ay sapat na. Hindi na tayo mapaghihintay pa. Baka mamatay na si Maria Clara. Lumisan ka ngayon din. Siya ay isang guro na dahil sa pagsusumikap na maiturang Kastila sa kanyang mga mag-aaral, ay inalisan ng trabaho at ipinatapon dahil daw sa pagsira sa kaisang pambayad at pagiging kaibigan ng ilang palad na si Ibarra. Iniligtas ko siya mula sa pagkakatapon na walang ginawa kundi magpungos ng puno ng niyog. Ginawa ko siyang isang ekspertong tekniko sa pulbura. Humanda ka. Lagi akong handa. Sa 1 linggo ang unang putok ng kanyon. Ang paghimagsik na ginawa ng mga lalaki sa anino ay siya ngayong magbibigay liwanag sa kabilugan ng buwan sa Pilipinas at magiging malinis ito at mawawala ang mga dumi. Teka, anong nangyayari? May mga nahuling estudyante na may paski na binabastos ang gobyerno. Ha? Kung ako sa'yo, tatanggalin ko lang mga papeles ko na nag-uugnay sa akin sa mga estudyante ngayon. Kung lalapit ako kay Padre Camora ay papahamak ko ang aking sarili. Susumpa ako ng mga tao at ng Diyos. Hindi ko ito nagawa para sa aking ama, pero gagawin ko para kay Basilio. Wala nakakaalam ng namagitan sa amin ni Padre Camora. Hindi nila ako maintindihan. Ngunit, paano ba si Basilio? Paano ko siya ibarilin? Halika dito.
Sinabi mo walang mangyayari sa'yo masama. Hindi kita iiwan. Walang pwedeng gawin sa'yo si Padre Camora. Huwag po! Ayokong pumasok! Mahawa kayo sa akin! Sige, bumalik ka kung ayaw mo dito. Hayaan mo ipatapon si Basilio at barilin sa daan at sabihin siya ay nagtakak tumakas. At kapag patay na siya, tsaka ka magsisi. Sige po. Andre, huwag po! Andre, huwag po! Ayoko! Ayoko na! Mahimik ka! Wag! Ayoko! Hoy! Wala akong lakas. Wag! May isang naiwan na ayon kay Padre Rene ay dating katulong ni Kapitan Tiago. Ngunit wala na maghahanap doon. Isang katulong at mag-aral? Dapat lang sa kanya maiwan, nakasama kasi sa kanya mga aklat. Oo nga, mga aklat ng medisina at mga proyektong na isinulat ng mga Kastila. Ano naman ngayon? Bukod dito, ang binata ay wala sa piging ng pansiteria ng insect at hindi nakailang sa kahit na anuman. Wala siyang kasalanan. Ganyan talaga ang paraan ng pamamahala. Madalas kailangan natin sakripisyo ang kabutihan ng isa para sa kabutihan ng lahat. Ngunit hindi ba kayo natatakot na pagbintangan? Ano naman ang ikakatakot ko? Maaari ba akong usigin sa hukuman ng isang alila at pananagutin? Hindi yan maaari. Ngunit ang bayan! Ano bang dapat kong gawin sa bayan? May pananagutan ba ako? Utang na loob ko ba sa kanila ang aking posisyon? Sila ba ang naghalal sa akin? General, kayo hindi hinirang ng sambayan ng Pilipino, kundi ng Espanya. Ngunit kayo'y nangako sa inyong pagdating na mamamahala ng may katarungan, magsisikap para sa ikabubuti. At hindi ba yan ang ginagawa ko? Di ba't sinabi ko na matatamo ang kagalingan ng lahat sa kagalingan ng isa? Ayaw kong mawala sa Espanya ang magandang lupain nito. Ang mga nasasakop na 8 milyong mamamayang masunurin at matiisin na nabubuhay sa kanilang pag-asa at kabiguan. Ngunit ayaw ko rin dumisa ng aking mga kamay sa pamamagitan ng di makataong pagsasamantala sa kanila. Ako may Kastila rin. Hindi mo mauunawaan ang kadakilaan ng pangalang Kastila dahil para sa'yo, ang Kastila ay pwede maging pirata, mamamatay tao, mapagbalat kayo, taksil o kahit ano, wag lang mawala ang kanyang pag-aari.
Mahal ko ang Espanya. Hindi ko nais na maparatangan siyang ina-inahan ng mga bansa, maninipsip ng dugo ng mga tao, mananakop ng maliliit na pulo. Ngunit pinangakuan natin ang mga pulong ito ng pagkalinga at katarungan, pero pinaglaruan natin ang buhay at kalayaan nila. Pinangakuan ng kalibhasnan, pero pinagkaitan natin sa takot na maghangad ng lalong marangal na kalagayan sa buhay. Pinangakuan ng liwanag, pero nilagyan natin ng mga piring ang kanilang mga mata para hindi makita ang ating kalaswaan. Sa halip ng kapayapaan, kaunlaran at katarungan na mayani ang kaligaligan at pag-aalinlangan, kapag hindi nagbago ang pamamalakad, maghihimagsik sila balang araw. Ang katarungan ay malalagay sa kanilang panig, kasama ang pagsang-ayon ng mga mararangal na tao at ng mga bayani sa buong daigdig. Tinitiyak ko sa inyo na papanigid ko ang mga Pilipino kapag sila'y naaapi, sapagkat pipiliin kong mamatay para sa niyuyurakang karapatan ng sangkatauhan kaysa magtagumpay kapanin ng isang bansa na ang hangarin ay kagagaling lang ng kanyang sarili kahit ang bansang iyon ay ang Espanya. Alam mo ba kung kailan ang susunod na alis ng barkong pang-Koreo? Ginoong Simon, Tuloy ka. Ano po nga? Ginoong Simon, ako'y naging masamang anak at kapatid. Nalimot ko ang pagkakapatay sa aking kapatid at paghihirap ng dinanas ng aking sariling ina at pinarusahan ako ng Diyos. Hangad kong gantihan ng sama ang masama, ang krimen, ng karahasan, ang karahasan, at maglingkod kasama ng mga sawing palad para maisatupad ang iyong mga balak. Salamat, binata. Salamat! Magdaraos ng isang malaking piging ngayong gabi. Ilalagay ang lamparang ito sa gitna ng kiyoso kong pagkakainan at ipinasadya ko para sa pagkakataong iyon. Ang lampara ay magbibigay ng isang maningning na liwanag, kaya hindi na kinakailangang buksan ng ibang ilaw. Kapag itinaas ang mitsa, puputok ang isang kapsulang fulminato de mercurio at sasabog ang bomba, kasama ang silid kainan. Nasa bubong at sahig nito itinago ko ang mga sako-sakong pulburan ng baril, kaya't walang makakaligtas. Kung gayon, hindi po kailangan ang tulong ko. Hindi. Kapag narinig ang pagsabog, ang mga kulang palad ay magsisilabas ng sandatahan at magtitipon-tipon kasama si Cabezang Tales sa labas ng bayan ng Santa Mesa para lusubin ang syudad. Ang mga tao na lubusang takot na takot ay mag-aalsa na rin upang harapin ang kamatayan. Dalhin mo sila sa bodega ni Quiroga. Magtipon-tipon kayo at maghandang tumulong sa amin. Meron ka unting oras na lang bago magsimula ang revolusyon. Pero asa si Isagani? Gusto ko sana siyang isama sa himagsikan mamaya. Ngunit di niya naranasan ang naranasan ko. Ang pagkabilanggo, ang pagkabigo sa pag-aaral, ang pagkawala ni Huli. Teka, si Simon ba yan? Sino kasama niya? Si Sinong? Si Sinong na kutsero niya? Sa wakas, ikakasal na rin ang anak ko na si Juanito kay Paulita. Magiging mas mayaman na naman ako. Sana naman, pagkatapos ng lahat ng gastos ko sa araw na to, magustuhan to ng Kapitan General. Abat, pag gugustuhin niyang kumain ng balat ng tao, agad-agad kong ihahain sa kanya. Sa eskolta! Bilisan mo! Isagani? Ano ginagawa mo rito? Tayo na, halika na, Isagani.
lumayo na tayo sa bahay na iyan. Bakit ako lalayo? Gusto mo bang mamatay? Makinig ka nga sa akin. Ang bahay na iyan ay may mina. Maaari itong sumabog kahit anumang oras dahil sa isang kapangahasan. Isagani, ang lahat ng nasa bahay na iyan ay mamamatay. Nakikita mo ba yung lamparang iyan? Iyan ay may dinamita sa isang silid. Kainan na punong-puno ng paputok. Walang makakaligtas ng isa, kaya halika na. Hindi! Ibig kong manatili dito. Anong nangyari sa revolusyon ko? Patawarin ka sana ng Diyos, Ginoong Simon. Isa-isa niyang binigo ang iyong mga balak, kahit na ang pinakamabuti. Unay ang pagkamatay ni Maria Clara, at pagkatapos ay isang paraang mahiwaga. Walang makakapagsabi kung ano ang iniisip ng Diyos, ngunit kailanman ay hindi siya naghangad ng masama para sa atin. Kung gayon, ba't niya ako pinabayaan? Sapagkat pumili ka ng paraang hindi niya masasang-ayunan. Pag-ibig lang ang nakagagawa ng kadakilaan. Makasalanan ako, Padre. Pero bakit ako ang pinarurusahan at hindi ang mga masasamang namamahala? Bakit nagbibingi-bingihan ng Diyos sa malakas na hinaing ng mga inaalipin? Bakit nagbubulag-bulagan siya sa hirang na dinaranas ng mga pinarusahan sa loob at labas ng kulungan? Kailangang makaranas ng paghihirap ang mga karapat-dapat sa pagpapala ni Bathala, Senyor Simon. Maraming salamat, Padre. Ngayon, mapayapa na ang kalooban ko. Last. Ang ikli ng panahon na binigay sa amin, pag-ibig na para lang isang halik sa hangin. Ang ikli ng panahon na binigay sa amin, pag-ibig na para lang isang halik sa hangin. Sandali lang nabuhay ang pusong ito at ngayon nagdurugo. Dahil na ngayon wala na ako doon sa piling niya, mayroon pag-asa pa ba? Sana lang may magkaroon isa pang pagkakataong ibalik pa ang kahapon nung kasama ko siya, nung ako'y masaya, nung ako'y masaya. Hi! By the way, I'm Simon. Ako nga pala si Simon. So, ang ginagawa namin ngayon, shooting para sa film. Isang scene. And natapos na yung isang scene ko. And it's, the next scene is wala na ako for the first time. Oh. Sabik na akong makasama siya. Gusto kong humalik sa labi at mga pisngi niya.
Pwede bang ibalik pa yung pag-ibig